Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 10 April 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Kawikaan, chapter 25, mga karagdagang kawikaan ni Solomon. Pakisabayan ako ng basa guys, para pare-pareho tayo dito matuto. Kawikaan chapter 25 verse 1, narito pa ang mga kawikaan ni Solomon, tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda. Verse 2, kaluwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Verse 3, isipan ng hari mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Verse 4, kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Verse 5, kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang namamalagi. Verse 6, Kawikaan chapter 25 verse 6, huwag kang magmamataas sa harap ng hari ni ihanay ang sarili sa mga taong pili. Verse 7, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong, halika rito kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Verse 8, ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Verse 9, kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Totoo yan guys. Ayan o, yung verse 9. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Verse 10, huwag imarites kasi pag iminarites nyo kaagad, lalo na yung iba, pinopost kaagad sa FB, lalo lang lalala yung alitan nyo. Verse 10, kasi marami makikisaw sa pagka ipopost mo. So sa halip na kayo lang may alitan, lalong lalala kasi marami ng nagmamarites. Okay, verse 10, baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiya-hiya. Verse 11, kapag angkop sa panahon ang salitang binigas para itong ginto sa lalagyang pilak. Verse 12, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Verse 13, ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Verse 14, ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Verse 15, sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagabag, sa pagtsatsaga pati hari ay nahihikayat. Verse 16, huwag kakain ng labis na pulot pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. Verse 17, huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. Verse 18, ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak pambambo o palasong pumapatay. Guys, tingnan mo, ulitin ko yung verse 17. Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka saya mabagot at sa iyo'y magsawa. Yung bang, huwag ka parating mga ngapit bahay. Yan yung, yun yung buod dyan. Okay. Ulitin ko, verse 17, huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. Verse 18, ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o palasong pumapatay. Yung mga false testimonies guys, huwag kayong sumali dyan. Verse 19, ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay. Verse 20, hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing ikinuskos sa gasgas na balat, parang paghuhubad ng damit sa panahon ng taglamig. Verse 21, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Verse 22, sa gayoy mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Verse 23, kung paanong
Ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Verse 24, masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Guys, iwasan ang pagiging nagger kasi very annoying yan. Yung bang daldal ka ng daldal. Paano naman yung iba kung gusto nila ng tahimik tapos madaldal ka, diba? Nakakainis yung ganun. Okay, verse 24, masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Verse 25, kung paano ang malamig na tubig sa labing na uuhaw. Sa labing. Okay. Verse 25, Kawikaan chapter 25 verse 25, kung paano ang malamig na tubig sa labing na uuhaw. Yung lips, guys. Gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan. Verse 26, bukal na nilabo o balong na dumihan ang katulad ng matuwid na sama-sama ay nakikipagkaibigan. Verse 27, kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Ulitin ko ha. Verse 27, kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Kawikaan chapter 25 verse 28, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Sometimes yung kawikaan ni King Solomon, malalim. Okay, basahin pa natin yung chapter 26. Kaya pa yan. Kawikaan chapter 26 verse 1, ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Verse 2, ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Verse 3, ang latigoy para sa kabayo, ang bukado'y para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Verse 4, huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Verse 5, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya may katwiran. Verse 6, ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para manaring tinaga ang mga paa mo. Verse 7, kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganun din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Verse 8, ang isang papuring sa mangmang iniukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Verse 9, ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Verse 10, tulad ng isang namamana ng kahit na sino ang isang taong umupa ng mangmang o lasinggo. Verse 11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan. Ay, kadiri naman yan. Okay, Kawikaan chapter 26 verse 12, nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Verse 13, Kawikaan chapter 26 verse 13, ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Verse 14, ulitin natin yung Kawikaan chapter 26 verse 13, guys. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? Batugan, guys, is tamad. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Okay, verse 14, kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Verse 15, ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Verse 16, ang palagay ng tamad siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Verse 17, ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Verse 18 to 19, ang taong nandaraya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Oh. Tingnan mo, guys, yung Kawikaan chapter 26 verse 18 to 19. Ang taong nandaraya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Yung magsalita ka, guys, tapos sabihin mo biro lang pala. Ano rin siya?
ihalin tulad mo na rin siya sa isang baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Okay, verse 20, namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang nanonulsol. That's true. Marami kasi talagang nanonulsol. Yun ang yun ang nakakagatong. Okay, Kawikaan chapter 26 verse 21. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ng apo, kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Verse 22, ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Verse 23, ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Verse 24, ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay maitatago sa salitang mainam. Verse 25, matamis pakinggan ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Kawikaan chapter 26 verse 26, maaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalanta din sa mata ng lahat. Verse 27, ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon, ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyon. Kawikaan chapter 26 verse 28, ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. So hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 27. 11 na bukas. 11 April 2024. Ang bilis ng araw guys. Susunod niya mamalayan natin Mayo na pala. Bye everyone. God bless.